As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sige po. Awitin po natin ang Mesiyas ng Pasko. Okay, dapat pa masaya tayo. Amen! Huwag po tayong malungkot. Palakpak po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ibigin sumilang Panginoon sa sanlibutan, siyang magtutulog ng kaligtasan. Siya ay nakita nagkasamang mapagmahal at pinagkakalalan sa lakas. Ang Mesiyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magpapahal tayo. Magpapahal ang Jesus, ang ating Panginoon. Siyang magbibigay ng kaligtasan sa lahat. Maligayang
tayong sumamba sa Panginoon. Namitin po natin, O Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder breaks, and you in glory's form. Fall on your knees, oh, hear the angel voices of night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Joyful as to love one another, His always love, and His gospel is chains we shall break, for the slaves are brother, and in His name all nations shall see. Victory of joy and grateful God praise, and all their praise holy name. Oh, on your knees, oh, when Christ was born. Oh, night iba pa yan. Ang Diyos na makapangyarihan sa mga
Panginoon, sa gabi kong Panginoon, kayo po ay nagtipon-tipon, Lord, para gunitin ang iyong araw ng kapanganakan. Panginoon, salamat po, Lord, sa mga nagdang mga taon, Lord, sa patuloy pagkaway sa amin. Lord, sa mga santi pong Panginoon, kayo lang mangun sa amin, Lord, sa aming sa aming gawa ito, Panginoon. Dahil po, Lord, na pangunagot kami, Lord, sa aming gawain, Lord, at sa aming mga gawa, Lord, na patuloy niyong kaming ginagabayan, Lord. Kaya po nang sa aming kalakasan, Lord, sa mga Lord, talagang, Lord, sa pangalan natin na si Jesus. Meron po tayong mga announcement sa Kids Christmas Party po sa December 21 po sa bukas po ito. Alas 9 ng umaga. Yan. Sunday po sa ating Sunday service po sa December 22. At ang ating pong speaker ay si Pastor Mario Castro. Ang ating pong worship leader ay si Sister Yasmin Borbon. Contesting offering and encouragement ay si Brother Reynald Lozada. Ang ating usher ay si Brother Boy Adriano. Ang flower sponsor po ay si Sister Rhoda Mendoza and family. Ito po ang pinakahihitin na lahat. Ito yung mga ating Christmas travel na sa December 22 po sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang ating pong prices ay 12 kilos of rice. Ang second prize ay single burner. Third prize ay electric kettle. At meron po tayong mga consolation prizes po na 10 mga grocery pack. Ito po ang ating Christmas party sa December 22 sa ganap na alas 4 ng hapon. Meron po tayong exchange gift na halagang 200. Sa ating pong midweek service, sa January 9 po, ito yung gagawin ulit sa ating midweek service, January 9 na. 25. Sige po mga kapatid, ihanda po ating mga po sa Lord sa pakikinig ng minsan na ating natalin po na ating Brother Ray Acosta. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, ang ating mga pag-aaralan ay dito sa aklat ng Matthew, chapter 2, verse 1 to 3. Kung kayo ay may Biblia, akin itong babasahin. Sige po, tayo pa lang ito ating babasahin. Panahon ng paghahari ni Herodes ng Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila na saan ang pinanganak na hari ng Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya kami naparito upang siya isambahin. Nang mabalitaan ito ni Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Tayo manalangin sa Lord, maraming salamat Panginoon sa gabi nito. Namuli kami sama-sama upang Panginoon sa gabi nito mapuri ka namin samba sa bilang pag-alaala sa iyong kapanganakan sa gabi nito, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, at patnubayan. Kayo po ang manguna sa amin sa gawain ito sa gabi ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, itong message ko ay ginawa ito ng Christian Education Department Speaker Bureau ng IRM. Ang team nito po ay Sikhay at Patnubay. Itong Sikhay, parang ngayon lang natin narinig ito, no? Sikhay, it's mean Filipino word of
enthusiastic hard work, perseverance, diligence. Yun po ang ibig niya sabihin. Yung contributor po nito ay si Reverend Wilfred Morales. So, tuloy na po natin ang kanyang mga message. Meron nila mahalagang pagkakatulan ng makwento ni nila Moses at Jesus. Inuutos ng Paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Hebrew ayon mo sa Exodus chapter 1 verse 16 hanggang 22. Katulad ng ginawa ni Herodes sa Matthew chapter 2 verse 16 hanggang 18, ang sanggol na si Moses ay nasa panganib katulad ng sanggol na si Jesus. Nailigtas si Moses sa pamagitan ng anak na babae ng Pero. Katulad ng ligtas din si Jesus sa pamagitan ng panaginip na nagbabala kay Jose at Maria upang tumakas. Sinabi ng Panginoon kay Moses, bumalik ka sa Ehipto sapagkat ang lahat ng nagtatangka sa iyong buhay ay patay na. Katulad na sinabi ng anghel kay Jose, bumangon ka, dalhin mo sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtangka sa buhay ng bata. Malinaw na ipinakita ni Matthew na ang mga magkatulad na ito upang may pakita ni Jesus bilang isang katulad ni Moses. Gayun pa ay kailangan natin alalahanin ang nakabuluhang kakaibahan nito. Habang si Moses ay naligtas na Israel mula sa kanilang pagkaalipin, si Jesus naman ang magligtas sa sanlibutan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nga, lubhang mahalaga ang tuwing alala ng kapanganakan ni Jesus sa mundong ito at sa pamagitan ng simbang gabi ay dapat mabigyan din ang kanyang pagligtas sa pamagitan mismo pagkilala, paglapit at pagtanggap sa persona ni Jesus. Ang Kapaskuhan ay bunga ng pagsakay at patnubay ng Diyos sa mga piling tauhan upang isakatuparan ang kanyang great redemption. Lan sa pamagitan ng Great Commission sa katauhan ng mga pantas mula sa silangan. Patunay lamang ang plano ng Diyos ay hindi eksklusibong para sa mga Hudyo, kundi kabilang ang mga Gentiles sa Great Reunion in Heaven. Hallelujah. Si Jesus ay karapat-dapat sambahin, hindi lang dahil sa kanyang walang hanggang pagka-Diyos, kundi sa kanyang kahangahangang pagkatawang tao. Ano ang naitutugon natin sa pagsikay ng Diyos para sa atin? Number 1, napakasigasig nang siya ay kilalanin. Nagtanong-tanong sila, karamihan sa mga biblical scholar ang nagpalagay na ang mga pantas mula sa silangan ay mga astrologer. Ang mga astrologer ay mga taong nakapagdalubhasa sa dalaw at kahulugan ng mga bituin. Ngunit meron din ilang naniniwala na ang mga pantas na ito ay priceless. Kasi in ancient Persia, posibly followers of Zoroaster, biblical commentary resources o dictionary preaching. Alin ba sa mga pinaniwalaang nabanggit, ang totoo na natili ang katotohanan na kung sino pa ang taong malayo sa Bethlehem ay itinuturing ng mga Hudyo ay napagano, ay silang pa ang nagsumigasig na hanapin at kilalanin ang hari ng mga Hudyo. Kung tutusin, 8 kilometro lamang ang layo ng Bethlehem sa Jerusalem na ginarulan ng mga reliyosong Hudyo. Ang mga reliyosong tao lamang ang mga gawain ng kadalasang tradisyon lamang. Ang paglilingkod ay hanggang sa isip lamang ang abot ng pagkilala sa Panginoon Diyos. Subalit, walang personal na lalim spiritual hanggang sa ngayon ay isang hiwaga pa rin ang naituring nila. Ayon kay Juan sa chapter 4, verse 20, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin sila at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Napakadakilang sabihin na kilala natin si Jesus. Dahil sa 20 o 30 years na tayong kaalib ng IRM. At ang iba ay 40 hanggang
mag-60 pa, kung isama pa natin ang Emulate Days. Ano ba yung Emulate Days? Alam mo ba ito? Yung pinagmula natin na kapatid ko ng IRM. Emulate ay Iglesia Evangelista Metodista in las Islas Pilipinas. Yan ang Emulate na yan ang galing mo ang IRM. Subalit talaga magkilala natin siya in the three sayings of the word. Naranasan na ba talaga yung huling bahagi ng talata sa mismong sinabi ni Jesus? At ako'y lubusang nagpakilala sa Kanya. Kaya mo na ba talagang sabihin, kinikilala o kilalang kilala ka ni Kristo tulad ng sinasabi ni Yahweh kay Moses sa Exodo 33, chapter 33, verse 17. Hindi ito sinasabi ni Yahweh kay Moses dahil siya ay all-knowing. Sinabi ni Yahweh kay Moses dahil meron silang malalim na relasyon. Ugnayan tulad ng isang matalik na magkaibigan. Ayon sa Exodo chapter 33 verse 11. Kung kilalang kilala mo ang iyong Diyos, congratulations. Kasi nasisiyahan lamang siya sa pagsamba mo. Kung talagang minahal mo siya, dahil hindi ka panipaniwalang mahal mo ang Diyos na iyong sinasamba kung hindi mo siya lubos na kilala. Kaya nga, pangalawa, pagpakatuto siya na siya ay mahalin. Kaya nagparito kami upang siya ay sambahin. Hindi manalugod ang Diyos sa pagsamba ng mga reliyoso. Sila yung mga taong pumupunta sa bahay-sambahan dahil sa ito'y nakasanayan lang nila. Sila yung mga taong nagdarasal dahil na ipanata na nila ang partikular na oras. Kahit sa kalaunan na ay napipilitan nila. Sila yung mga taong may ministry sa loob ng church dahil nag-alala sa negatibong komentaryo ng lolo, lula, nanay, tatay at mga tito-titang kung hindi sila gaganap linggo-linggo. Sila yung mga taong judgmental, assuming it's self-righteous. Walang ginawa kundi tingnan ang kahinaan ng kapwa. Nalulugod ang Diyos sa pagsamba sa mga tunay na umiibig sa Kanya. Malayo o malapit sa kanila ang bahay-sambahan, gabi pa lang ay excited na. Kinabukasan dahil araw ng pagsamba, kaya hindi sila nalate. Sa kasaganahan o kasalatan, may pamasahe o wala, ay tiyak gagawin ng lahat. Makarating lamang sa bahay-sambahan. Nagawa pang mag-ikapo at mag-operin kahit na maraming bayarin. Sa tuwing natapat sa araw ng linggo, ang nagkakasakit ay laking paghihinayang na hindi makarating sa bahay-sambahan. Kaya't sisikapin niya makapagsamba kahit sa panig ng karamdaman. Uhaw lagi sa pakikinig sa salita ng Diyos kahit na sino man ang tagapagsalita. Hindi nagsisilpon at nakipagkwentuhan sa panahon ng pangangaral. Kaagad nakipag-ayos sa may katampuhan bago tuluyang manambahan sa Diyos. So, parang kwento ito ng dalawa katao, no? Yung isang self-righteous, yung katulad yung Pariseo at saka yung publikano. Yung Pariseo, habang siya ay nananalangin, iba yung sinasabi niya yung tungkol doon sa publikano. Yung publikano naman, habang nananalangin, ay siya nga talaga, inaamin na siya ay makasalanan, hindi siya makatingala sa langit dahil nahiya siya at siya ay makasalanan. Pero, binabatukan niya yung kanyang sarili, yung kanyang dibdib. So, kung maano natin yun, yun na talaga ang marugtog na kanyang pananalangin. So, mas kalugod-lugod yun sa Diyos. Yun ang sabi dito na, nalulugod ang Diyos sa pagsamba ng mga tunay na umiibig sa Kanya. Self-righteous, meron pang isa niyan na message nun. Yung tungkol doon sa dalawang tao, yung isang mayaman at si Sakeo. Yung mayaman, gusto niya, sabi niya, Panginoon, gusto kong sumama sa iyo. Paano ba sumama?
sa iyo. Sabi ng Panginoon, ibinta mo, ano ba ang nakalagay sa 10 utos? Sabi niya, ano nakalagay doon? Ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Sabi niya. Ngayon, sabi ng Panginoon, diba, huwag kang pakatay, huwag kang malunya, huwag kang magnakaw, halin mo ang iyong kapwa. Sabi niya, Panginoon, bata ka ako, ginawa ko na yun. So, ibig sabihin siya, self-righteous. Hindi katulad ni Sakeo. Nung si Sakeo, yung mayaman, kumbaga, pagka self-righteous na, sinabi na kanya ng Panginoon, meron ka pang isang hindi nagagawa. Ibinta mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumama ka sa akin. Eh, siyempre, mayaman siya, hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan. So, nalungkot siya. So, akala niya, dahil nagawa na niya yung sinasabi ng Panginoon, ano ba mga dapat sundin sa mga kautusan. So, kahit sunod mo yung kautusan, kung meron kang ginagawa na hindi rin maganda, parang akala mo lang yung self-righteous ka. Hindi katulad ni Sakeo. Si Sakeo naman, habang naglalakad si Jesus, ang sabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka dyan at ako'y pupunta sa inyo. Nung dumating doon si Jesus sa kanila, sinabi na ni Sakeo sa Panginoon, Panginoon, willing ko nga ibigay ang aking kayamanan, yung kalahati ng akong kayamanan ay willing ko ibigay. Ngayon, kung meron na akong nadaya, ay maka-apat ko na beses, ibabalik ko doon sa aking mga dinaya. So, si Sakeo, yung kanyang kayamanan, kaya niya bitawan. So, kaya sabi ng Panginoon, sa araw na ito, meron yung isang anak ni Abraham na maliligtas. So, maganda yung kwento ni Sakeo. Tsaka, sa aklat ng Lucas yun, sa 18 hanggang chapter 18, tsaka chapter 19 niya. So, sa pagbulay-bulay sa worksheet, worksheet in the state of the heart. Tanungin natin ang inyong sarili, talaga bang mahal ko ang Diyos? Kasi napaglingkuran ko na siya nang tama sa paningin niya. Kung talagang kilala at minahal mo siya, kaya nga, pangatlo, magpakatoto siya at damhin. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Nang mabalita nito ni Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem sa chapter 3. Ang naging gabay ng mga panta sa paghanap sa hari ng Hudyo ay ang natatanging bituin. Sinundan nila ito at nagtanong-tanong hanggang sa natagpuan nila ang sanggol na si Jesus. Marahil maaari natin itanong sa ating sarili, ano kaya ang nagaganap sa mga pantas noong umuwi na sila sa kanilang bayan? Ang pagsasaliktik at kalam natin sa salita ng Diyos ay kapansin-pansin sa mga taong nagkasalamuhan natin. Kung ang puso natin ay nag-umakaw sa salita ng Diyos, natitiyak kong ang lalabas sa ating bibig ay makipag-usap ay salita rin ng Diyos. Kung totoong naliwanagan ka, makikilala mo ang Diyos at maranasan mo ang pagmamahal sa pamagitan ni Jesus. Tiyak na susuklian mo rin ang pagmamahal ang Diyos kung in love ka sa Diyos. Tiyak ikukwento mo siya sa iyong kapwa. Ang ganitong pagmamahal ay tiyak na magiging atraksyon sa iba. Dahil ang mga tao ay sabik sa totoong pagmamahal. At bulay-bulay. Ano ang naramdaman ng mga tao sa tuwing ikaw ay kausap nila at iparamdam mo sa kanila ang pagmamahal ng Diyos, kapatid? Hindi lang dapat na alam natin ang gospel presentation, kundi higit sa lahat ang gospel demonstration. The gospel of love, it's bitter talk and grand talk. Nakita natin kung paano pagsikhay ang mga pantas sa kanilang paglalakbay mula sa malayong silangan. Sambahin si Jesus. Subalit higit na mahalaga, mahigit na kahanga-hanga ang pagsikhay ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao at ang Ama sa kanyang pagpaubaya na isakripisyo ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. Kaya nga, bilang mga mananampalataya ay wala tayong maitutugon kundi
ang salitsikin ang banal na kasulatan upang ating mapagtanto ang kahangahangang gawa at gawin ng Diyos tungo sa ating taus-pusong pagsamba, buong kagalagang paglilingkod at walang bahid ng pagsaksi sa sang katotohanan. Siksay sa panulat ni Pastor Vinny Morales. Sige po, tayo manalangin sandali. Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa gabi nito. Nawa Panginoon, ngayon lang namin naunawaan kung ang ibig sabihin ng sikbuhay. Ito Panginoon ay magpapaalala sa amin ng pagtitiyaga na habang Panginoon ay narito sa lupa na nabubuhay dito Panginoon sa sanglibutan, kami Panginoon ay magkaroon kami Panginoon sikayong mga pagtitiyaga upang Panginoon kami ay maging karapat-dapat pagdating ng panahon sa iyong kaharian. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Sige po. Ngayon po ay tayo makakarinig ng special number mula sa ating Kalkam. Calling na Kalkam. Aabot ko sa kanya. Sige po, ang ating pong testing offering po ay nadala ni Sister Judy Borbon.
Panginoong Jesus. Ito po, ito yung aking closing song. Christ alone, I place my trust and find thy glory in the power of God. Every victory like is set by me, my soul of strength, my soul of hope in Christ alone. Christ alone, I place my trust, find thy glory in the power of God. Every victory that is set by me, my soul of strength, my soul of hope in Christ alone. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy, Lord, na aming pagsamba sa gabi pong ito upang aming alalahanin ang iyong pagsilang. Salamat, Lord, sapagkat Ikaw ay, Lord, naparito upang kami ay ligtas at gampanan po namin gawin, ibigay po sa iyo ang tunay na pagsamba na hindi lamang, Lord, natatali sa tradisyon, kundi ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa aming puso na totoong, Lord, naglilingkod, totoong sumusunod, totoong sumasamba po sa iyo. Dalangin ko po, Lord, ang diwa ng tunay na pagsamba ay makita mo pong lagi sa aming puso na sa bawat araw ng aming buhay ay sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy mo pong ingatan, patuloy mo pong lingapin, patuloy mo pong patnubayan, pagpalain ang iyo pong mga anak. Dinadalangin ko po, Panginoon, ilayo mo po ang bawat isa sa anumang pong uri ng karamdaman. Ang iyong Lord, pagpapala ay dumaloy po sa amin. Sa araw ng Kapaskuhan po ito sa aming pag-aalaala, ikaw ang maging sentro, Lord, ng pagdiriwang na ito. At ikaw ang maparangalan, mapapurihan, mahayag, matanyag, Panginoon, at hindi ang sino paman, sapagkat ang hari, ang bida, ang tunay, Panginoon, na siyang sentro ng Kapaskuhan ito, ay ikaw na aming Panginoong Jesus. Patuloy mo pong palaguin, patatagin ang pananampalataya ng iyong mga anak, at pabukarin mo po sa aming puso ang kagalakan na ikaw ay aming mapaglingkuran. Ikaw ay aming maparangalan sa pamamagitan ng aming pagsunod, ng aming patuloy ng sigasig, Panginoon, sa pagmiministeryo, alang-alang po sa mabuting balita, sa ikalalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Lord, sa gabi pong ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. At gayon na rin, ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumahating lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you
gracious to you. The Lord make His face shines upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Sige po. Hindi po natin ang business ng Pasko. Ipinang sumilang Panginoon sa sanlibutan, nagtutulog ng tagtasan sa lahat. Siya'y dinakila, Diyos ang mapagmahal, ng mga mensahe. Mesiyas ng Pasko, ang buong mundo, ligay ang